Awit po namin, Panginoon, ay may kasamang pagmamahal, Panginoon, para sa inyong lahat na ito, Panginoon. Sa inyo po namin lahat inaalay, Panginoon, ang mga ginagawa namin, Lord. Ang paglilingkod namin sa inyo ng tapat, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at hindi po ninyo kami pinababayaan, Lord. Hindi po kami bumibitaw sa inyo, Panginoon, at hindi rin din po ninyo kami binibitawan, Panginoon. Dahil Lord, lahat kami, Panginoon, ay mahal niyo, Panginoon. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, ng inyong mga anak, Lord, na naglilingkod sa inyo ng tapat, Panginoon. Na makakasama po namin kayo, Panginoon. Lagi, Lord, sa araw-araw na buhay namin, Panginoon. Na hindi po ninyo kami hahayaan, Lord, na papahamak. Lagi po ninyo kaming gagabayan, Panginoon. At ang buong pamilya namin, Lord, bawat pamilya namin, Panginoon, ingatan po ninyo kami, Lord. Kasama po namin, Panginoon, ang mga mandirigmang anghel sa langit, Lord. Alam po namin na kasama po namin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu. At Lord, muli po, Lord, na humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon. Na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, Lord. At pinatawad po ninyo kami, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At ang inyong presensya, Lord, nandirito, Panginoon, kasama po namin kayo. At ang aming pastor, Lord, na magbabahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy po ninyo na gamitin po ninyo siya, Panginoon. Aming pastora, salamat po sa pagpapahayag ng inyong mga salita, Lord. Nawa, lagi po ninyo silang iingatan, Panginoon. Sa lahat ng dagong pupuntahan nila, Lord, alam po namin na marami po silang dapat gawin, Panginoon. Yung mga ministry na ginagawa nila, Panginoon, sa bawat lugar na pinupuntahan nila, Panginoon. Salamat po, Lord. At nawa, Panginoon, ang household of God, Panginoon. Pagpalain po ninyo, Panginoon. Alam ko po, Lord, na may plano po kayo, Panginoon, sa church, Panginoon, ang household of God, Panginoon. At sa nalalapit pong anniversary, Panginoon, Lord, alam po namin, Panginoon, na tatagal po itong church na ito, Panginoon. Habang kami nabubuhay, Lord, andito kami, Panginoon, nakatayo sa inyong harapan, Lord. Maraming salamat po. Ihanda po ninyo ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon, na makinig po ng inyong mga salita, Panginoon. Dahil, Lord, ito po, Panginoon, ay makakapagbigay ng masaganang buhay, Panginoon, sa amin, Lord. Maraming blessing na ibibigay po ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa kagalingan ng karamdaman namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kagalingan ng kung anumang po, Lord, yung mga galit, Panginoon, sa puso namin, Lord, pinalalaya po ninyo kami, Panginoon. At dalayan ko rin po, Panginoon, yung magulang po ni Enrico, Panginoon, si Julius, Panginoon, Lord, na nakonfine po siya sa hospital ngayon, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala sa kanya, Panginoon. Kung anong po yung karamdaman niya, Lord, meron po siyang heart failure, Panginoon. Lord, kung ano man po, Panginoon, ang kanyang nararamdaman, Panginoon, pawiin po ninyo ito, Panginoon. At siya po, Lord, ay makakilala sa inyo, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kaya nangyayari ito, Panginoon, na may layunin po kayo sa buhay niya, Panginoon. At sa buhay ng kanyang asawa, mga anak, Panginoon, Lord, nawa makakilala po sila sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, handa po ninyo, Panginoon, na makinig po kami inyong mga salita, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang lahat nito, Panginoon, na inaalay po namin sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng papurit, pasasalamat, Panginoon, ay sa inyo lamang po namin ibinibigay, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus we pray. Amen and amen. Magmamic ka ba? Ay, sige dito. Mga kapatid, tayo po'y manatili nakatayo sa pagbasa natin sa salita ng Diyos sa unang Pedro,
Dito po sa unang kabanata, talatang 23, ito po ang ating mababasa. Yamang kayo'y ipinanganak na muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Dakilang Ama, basbasan niyo po ang inyong salita sa gabing ito. At ang lahat ng aming mga panalangin na ipinahayag po ng aming kapatid at ng mga panalangin din po namin sa aming mga puso, Ama, ngayong gabi, kahabagan niyo po ang mga bagay na ito. At naniniwala kami na nakikinig ang inyong banal na Espiritu. Ang inyong tainga ay nakatuon sa inyong mga anak na nagpapakababa, nagsisisi ng buong puso, at kinikilala ang inyong anak na namatay para sa amin. Samahan niyo kami, dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo. Amen. Makakaupo po tayong lahat, mga kapatid. Napakahalaga po ng pagiging born again, no? Wala na pong mas mahalagang doktrina na nakikita ko po sa banal na kasulatan, kundi ang isang tao po ay maipanganak na muli. Mga kapatid, walang silbi ang relihiyon kung hindi tayo born again. Walang silbi ang paggawa natin ng moralidad kung hindi po tayo born again. Walang silbi yung pagiging nating mabuti sa tingin natin kung hindi tayo nabuborn again. So hindi sapat na ang tao ay mabait, hindi sapat na tayo ay nasa isang relihiyon para masabing tayo ay sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kailangan ang tao'y maipanganak na muli. Kailangan ma-born again. Kasi po, may kailangang baguhin ang Diyos sa ating puso. So, ang puso ng tao kasi, mga kapatid, ay corrupted, no? Yung ating puso mismo, no? Kung mayroong dapat baguhin ng Diyos, yan ay walang iba kundi ang ating pagkatao. Kailangang palitan. So, kung sa atin ay baliwala lang yung salitang born again, mga kapatid, no, mag-isip-isip tayo. Hindi lang ng 10 beses, kundi 100 o dapat pa nga million times. Once, mga kapatid, na tayo ay umuwi sa tinatawag na kamatayan, at kung hindi tayo born again, nang tayo ay mamatay, walang katiyakan kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Kaya nag-imbento ang Roman Catholic ng isang doktrina na ang tawag ay purgatorio. Bakit may purgatorio sinasabi? Kasi maraming namamatay sa simbahan ng Katoliko na hindi nila alam kung saan pumupunta ang kanilang kaluluwa. So ang paniniwalang ito ay pag namatay yung mahal natin sa buhay. So ang gagawin natin, ganito yung indulhensya sinasabi, no? Yung doktrina ng indulhensya, kailangan kang gumawa ng mabuti sa simbahan, kailangan mong maglaan ng gawa sa charity work, para yung namatay na kaluluwa ng mahal mo sa buhay ay unti-unting maalis sa pagpupurga sa purgatorio. Ganun yung paniniwala ng simbahan, at tingin ko hanggang ngayon ganon, no? May purgatorio pa rin. So, may purgatorio kasi hindi alam ng mga tao kung saan pumupunta ang kaluluwa ng tao. Mga kapatid, ang born again po ay iba. Ang pagiging born again po ay alam ng isang tao kung saan siya pupunta pag siya'y namatay. Alam ng isang tao na siya'y ligtas kapag siya'y namatay ngayon. Alam ng tao na sa kanyang puso't isip, sa kanyang pagkatao ay siya'y pupunta sa langit. Alam niya, hindi dahil nagyayabang siya, hindi dahil siya ay nagmamalaki, hindi, no? Ang isang born again po ay hindi natin makikita sa kanya yung self-righteousness. Hindi siya nagmamalaki sa sarili, hindi niya pinagmamalaki yung kanyang kabutihan ay ang magdadala sa kanya sa langit, no? Ang isang born again po ay walang ibang ipinagmamalaki kundi ang nagligtas sa kanya, ang nagligtas ng kanyang kaluluwa ay walang iba kundi si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo.
Kaya mga kapatid, no, mahalaga na mo-born again ang isang tao. Walang silbi kahit tayo ay masipag pa sa isang relihiyon kung hindi tayo born again. Kailangan ang tao ay mabago. Ito mga kapatid, no, sabi ng Biblia sa atin, may nakasulat sa Marcos, basahin natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, no, kung bakit ang tao ay kailangang maipanganak na muli. Sa Marcos 7, ito yung ating mababasa. Pansinin niyo po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa talatang 19, sapagkat hindi ang pumapasok sa puso ng tao, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa daanan ng kanyang dumi, hindi ito ang nagpaparumi sa kanya o yung pagkain na kanyang tinitake. Ang sabi rito, ang sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yun ang nagpaparumi o nakakahawa sa iba. Verse 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, anong sabi mga kapatid? Mula sa puso, no? Dito po makikita natin na from the heart, no? Mula sa puso ng tao, lumalabas ang mga masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapit, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa, ang pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kahalayan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito sa loob ng gagaling at nakakahawa sa tao. So mga kapatid, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ano ang problema ng tao? Ano po yung problema ng tao ayon kay Jesus? Ano pong problema natin? Yung puso natin, no? So mga kapatid, in-expose ng ating Panginoon ang nature ng human heart, no? Kung ano ang kalikasan ng ating puso, eto tayo, no? Kaya tayo nakagagawa ng maraming kasalanan kasi ang puso natin ay ganito ang kalikasan. No, tayo ay punong-puno ng masasamang pag-iisip, pakikiapid. So bakit, pastor, bakit gano'n ang puso ng tao? No, kaya mga kapatid, hindi mababago ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan lang ng kanyang will. No, maraming tao kasi ang akala nila, gamitan natin ito ng super will. Alam niyo ba yun? Yung kalooban natin gamitin natin, di ba? Alam niyo ba yung kita, super will? Ay, hindi yung sabon yun. Hindi yung sabon. Ang tinutukoy ko po yung kalooban. Yan, no? Ang ibig sabihin po, makapangyarihang kalooban, no? Opo, makapangyarihang kalooban ang sinasabi, no? Kasi may isang pilosopo, ang sabi niya, ang tao ay kailangan gumamit ng will o kalooban. No? Kailangan niya gumamit ng tinatawag na, gamitan niya ito ng, kasi ang akala, maraming tao kasi, no, ang pananaw natin ay, basta gamitin natin yung capability natin para baguhin ang ating mga sarili. No? So, mga kapatid, iba kasi ang Christian doctrine pagdating sa pagbabago. No? Ang turo ng Biblia sa atin ay, hindi kaya ng taong baguhin ang kanyang sarili. Kaya ang turo sa atin ay, kailangan natin magkaroon ng faith, ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, ang puso kapag hindi ito nabago, ito ay dangerous. Ito po ay delikado. No? Kaya alam niyo po na may hula, no, na gagawin ang Diyos. Basahin ko yung Ezekiel. So, tingnan niyo to, mga kapatid, no, sa aklat ni Ezekiel, ito yung mababasa natin na gagawin ng Diyos para mabago ang kanyang bayan o ang kanyang mga tinawag. Ezekiel 36. Okay, pakinggan nyo to. At ito ang sabi ng Biblia sa atin, Ezekiel 36, basahin ko po yung verse 25. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Ano pong sabi ng Diyos? Yan, magwiwisik siya ng malinis na tubig, sabi niya. Kayo'y magiging malinis. Amen po ba? Okay. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. So may sinasabi sa Bible na lilinisin ko kayo. Amen po ba? So mga kapatid, ito yung sinasabi ng Bible sa atin na ang Diyos ang may kapangyarihan para baguhin ang tao. No?
Ito ang konteksto ay ang Israel. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin unbeliever. Marami pa rin hindi naniniwala, no? Na si Jesus ang Savior. Marami pa rin, ano? Umaasa ang tao na kaya nilang maging moral in their own. No? Kaya nilang maging mabait sa kanilang sarili. Pero ang sabi ng Bible, ang mga anak ng Diyos iba. Tayo mismo, kailangan aminin natin na hindi natin kaya. No? Tayo mismo, no? Sabihin natin na, Panginoong Diyos, hindi ko kaya. Kailangan ko kayo. No? We need you. Mahirap kung magbabago lang kami sa aming mga sarili. Hindi namin kaya, Panginoon. Kaya sabi ng Diyos dito, kayo'y magiging malinis, lilinisin ko kayo. I will cleanse you, sabi niya. And then tingnan niyo po yung kasunod na verse. May nakalagay, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Okay, sabi rito sa English nakalagay, a new heart also will I give you. So, mga kapatid, no? Anong sabi ng Panginoon? Ulitin natin. Bibigyan ko kayo ng, ano po? Bagong puso. So, mga kapatid, ang born again ay may bagong puso. No? Itong bagong puso ito ay inilalagay ng Diyos ito sa loob natin. No? So, kung titignan nyo ang sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang kalooban nyo ng bagong diwa. So, dito mga kapatid, no, ito yung sinasabi sa atin ng Biblia, no, na pagiging born again. Amen ba ron, no? Ang pagiging born again po, ang sabi ng Bible ay pagiging bago, no? Nagbabago tayo, no? Nagkakaroon ng tinatawag mga kapatid na may sinasabi sa Bible, no, na isang kalikasan ng foreign sa atin, no? Kasi likas sa atin ang pagiging sinners, no? Likas sa tao, no? So, ang gagawin ng Diyos, maglalagay siya ng bagong kalikasan niya. Kailangan niya itong ilagay sa atin. So, ang ginamit ng Bible na example ay yung seed. Alam niyo ba yun? Yung buto na tinatanim, no? Di ba tayo pag nagtatanim ng anumang halaman, di ba? Uno man yan, anumang tanim, nagsisimula sa buto, no? Binhi. So, ginamit dito ng Bible, mga kapatid, no, na si Kristo, ang sabi ng Bible, ay binhi ng Diyos. No? May nakalagay sa Galatia, no? Ang ating Panginoong Kristo ay binhi. Itinatanim sa puso ng tao. No? Kaya may sinasabi rito, no, na bibigyan ko kayo ng bagong puso. Mangyayari lang po na mabago ang tao kung tatangnan ang puso natin ng binhi ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga na nagde-desire tayo niyan. No? At ako naman po, naniniwala din, no, na ang isang tao po na walang interest sa mga bagay na espiritual, kasi nga, hindi pa siya born again. No? Hindi pa niya alam, hindi pa niya naiintindihan. No? Sabi nga ng Bible sa atin, ang ating kaalaman sa Diyos ay iba kung tayo po ay mayroon talagang relasyon sa Diyos. No? Ang sinasabi po natin ay iba na alam mo lang ang Diyos, pero iba rin kung talagang ikaw at ang Diyos ay may ugnayan, no? Di ba, magkaiba yung kilala lang natin, iba din yung may relasyon tayo. Di ba, no? May ugnayan, no? Ganun ang gusto ng Diyos, mga kapatid, na mangyari sa tao, no? Ugnayan sa Kanya. Mayroon tayong relasyon sa Kanya. Kaya, ang hinihingi talaga sa atin ng Biblia ay pagiging born again. So, mga kapatid, ang tanong, paano mababorn again ang tao? Ano ang paraan ng Diyos para ang isang tao po ay maging bago? Basahin natin ang Pedro. Ano pong sabi? Basahin natin ito, pakinggan natin mga kapatid. No? Unang Pedro, yung kanina pong binasa natin, pakinggan niyo po ang sinasabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 23. Ito po yung ating mababasa. Okay, pakinggan niyo ito mga kapatid. No? Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira. So dito po, ginamit yung binhi, no? Napansin niyo po, no? Yung seed. Di ba sabi ko nga po, parang butong itinatanim sa puso ng tao ang salita ng Diyos, no? So sabi rito, pinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So, kanina tinanong natin, ano ang paraan ng Diyos para ma-born again ng isang tao? Kailangan ng tao ay pasukan ng Diyos ng kanyang salita. Amen ba?
So, yun mga kapatid ang kailangan, no? Pumasok ang Word of God sa loob ng puso ng tao. No? Kailangan siya hindi lang po, ang pinag-uusapan dito mga kapatid, no? Hindi lang cognition, no? Hindi lang mental capability, no? Hindi yun no? Kasi kahit ang diablo, kahit ang mga masasamang espiritu, kahit ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, alam nilang may Diyos. No, alam natin sa mind natin na may Diyos. No? We know it. Alam ng tao yan, ano? So, ang pinag-uusapan, hindi ang kaalaman sa Diyos. Ang pinag-uusapan ay yung bagong kalikasan natin. Kung pumasok ba sa ating kaloob-looban ng kanyang salita. Kaya, mga kapatid, no, hindi sapat na alam lang natin may Diyos. No? Hindi sapat na kilala natin si Jesus sa ating isip. No? Hindi sapat na mayroon tayong isang religion. Hindi sapat yun para ang tao'y mapunta sa langit. Sabi ng Bible, kailangan ang tao'y naipanganak na muli. You must be born again. Kaya, mga kapatid, sabi rito, no, may nakalagay, salita lang ng Diyos ang pwede magdala sa tao para ma-born again. Kaya, mga kapatid, no, kailangan may Bible tayo. Di ba, no? Kailangan natin ng Bible. Kailangan yung mga cellphone natin may Bible. Okay? Kailangan yung mga bahay natin may scripture, no? Kailangan nababasa natin ang Bible. Okay, mga kapatid, no? Huwag lang tayong umasa sa pagpipreach lamang ng pastor natin kung panahon ng pag-church, no? Na napapakinggan natin ang Bible. Kailangan ng Bible, basahin natin. Mga kapatid, no? Kung nagbabasa tayo ng mga romantic novel, nagbabasa tayo ng mga kung ano-anong aklat, basahin natin ang scripture kasi nakasalalay sa aklat na ito ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Mga kapatid, no? Nakasalalay dyan. Kaya sabi sa atin, salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pagiging born again. Kaya, mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Marami nagpupunta sa church, hindi nila pinakikinggan ang salita ng Diyos. Nagpupunta sila dahil status quo, dahil nandun yung mga kamag-anak, mga kaibigan, nandoon yung mga tropa pips, mga nandoon yung mga nayaya, mga ganyan, o kaya ay dahil masaya. Pero, hindi yun ang intention dapat natin kapag tayo ay pumupunta sa isang church. Kailangan makinig tayo ng salita ng Diyos. Ang problema din, ito, kung yung church ba na ating pinakikinggan ay nagtuturo ba talaga din ang salita ng Diyos? Kasi sa panahon natin, ang lahat ng pinipreach sa atin ay kadalasan may halo ng opinyon ng tao. Mga kapatid, no? At sinasabi dito ng ibang mga relihiyon na opinyon ng tao ang naririnig. Kaya lang, yung nagsasabi na opinyon ng tao yung ating napakikinggan, ginagawa din nila. Well, mga kapatid, no, sa parte natin, mga kapatid, no, sasabihin ko po sa inyo, no, kaya ang Diyos ang maghusga. No? Kasi, mahirap magsabi na tayo lang ang tama. No? Kasi, sabi ng Biblia, kung ang pinag-uusapan yung pagiging tama, ang Diyos yun. Kung ang pinag-uusapan ay pagiging mabuti, ang Diyos yun. No? So tayo mga kapatid, nagsisikap lamang tayo. Amen po ba? Nagsisikap tayo na makasunod sa Diyos sa kakayanan na ibinigay niya sa atin. No? Hindi tayo nagmamalaki na tayo lang ang maliligtas. No? Hindi natin sinasabi yun. Pero ang sinasabi natin, kailangan tayong magsikap para malaman kung paano ba maligtas. Amen ba, mga kapatid, no? So, sabi ng Bible sa atin, nakikita ko sa Bible, ang paraan ng Diyos ay ang kanyang salita. Kaya, mga kapatid, kailangan natin ng Bible. Kailangan yung magbasa ng Bible. Kailangan yung pakinggan yung teaching ng Bible. So, sa Bible po, mababasa natin, ang pwede lang magbigay sa atin ng new birth ay si Jesus Christ. Tuloy ko po yung pagbasa, no? Hanggang dito tayo. Basahin ko lang po yung 1 Peter chapter 2. So ito ang sabi ng verse 2. Pakinggan niyo po. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak. So, pag bagong panganak ang isang sanggol, ano ang kailangan para lumaki? Tita, I mean para lumago yung bata, tita. Di ba nagkaanak kayo, tita? Okay. Tita, paano niyo nang malaking anak niyo? Nung bagong panganak? Tama, no? So, di ba mga kapatid, ganun din sa part natin, no? Pag ang isang tao po ay na-born again, para siyang sanggol na bagong panganak. So, ang gagawin natin ay, ang gagawin ng Diyos pala ay,
Aalagaan tayo ng kanyang salita, no? So ang salita ng Diyos, parang gatas na iniinom ng baby. Para ang baby ay, ano po? Lumakas, tama. Ano pa kita? Mag-breastfeed. Malusog, no? So kung titingnan nyo, ganun din mga kapatid, no? Sa paglagong espiritual, no? Sabi ng Bible sa atin, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang pandaraya na galing sa Holy Spirit. Upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So, paano lalago ang tao? Kailangan, ano mga kapatid, yung isang born again para lumago? Kailangan niyang uminom ng gatas. Tama ho ba? No? Tulad ng in example ng Bible, no? Inihalin tulad ang mga born again sa isang baby. No? So mga kapatid, ang pagiging born again, sabi nga ng Bible, wala sa edad, no? May mga born again na 35 pa lang sila ng tawagin, ano? May mga nabuborn again dito, matatanda na. No? May mga ganon. May mga bata din. So, pero pag ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay magnanasa ng salita ng Diyos, no? So, eto mga kapatid yung sinasabi natin, ano, na basis. Pastor, paano ba masasabi na born again ako? Paano ba? Alam niyo po, ang isang born again ganito, no? Mga kapatid, makinig kayo, mahalaga to. Ang tunay na born again, na nasain mo, i-desire mo ang salita ng Diyos. Gusto mong malaman kung ano ang teaching ng Bible. Gusto mong malaman kung ano ba ang misteryo ng salita niya. Ang totoong born again, ikaw ay magkakaroon ng purpose, conviction, desire to know God's Word. Amen ba? Yun mga kapatid, ang isa sa mga basis na born again ng tao. No? Pero kung ikaw, pakinggan na to, pasamba-samba lang, kung ikaw ay nandoon lang para makinig ng mga nakaka-uplift na mga motivational na salita, no? Gusto mo lang maging masaya sa pakikinig, pero sa puso mo, kwenta mo. Kailan kayo matatapos ang sermon na to, no? Alam niyo, mga kapatid, dinidesign ng born again ang salita ng Diyos. No? Hindi tayo dito nakikinig lang basta-basta ng homily na hindi naman nagbibigay ng change sa puso ng tao. Alam niyo, no? Ang simbahan, maraming church, nagsasayang ng mga salita na hindi naman nagbibigay ng pagbabago sa puso ng mga tao. Pagsasayang ng panahon. Hindi natin tinutumbok yung pinakamahalaga. Bakit ba may Bible? Bakit ba may Word of God? Para ang tao ay mabago, ma-born again. Kaya mga kapatid sa gabing ito, nawa po, no? Naintindihan natin ang sinasabi ng Scripture. Amen ba mga kapatid? No? Naintindihan natin na, Pastor, hindi pala dapat pag nasa church or nasa gawain tayo, hindi pala dapat na ginagawa lang natin to dahil for the sake na religious works. Di ba? Hindi pala nakasalalay pala dito, Pastor, yung soul namin. Yes, tayo lahat, no? Nakasalalay pala rito para makarating tayo sa kalangitan. Yes, mga kapatid, no? Yung eternal life, yun ang pinakamahalagang regalo ng Diyos. Amen ba ron? Mga kapatid, eto. What if bigyan ka ng Diyos ng sasakyan, gwapo at magandang asawa, magandang pamilya, ibigay sa iyo lahat ng mga bagay sa mundo. Pero what if ang hindi ibigay ng Diyos sa iyo eternal life? Sa palagay nyo, masaya yun? Bigyan mga kapatid, no? Maraming tao ang hinihiling sa Diyos, mga bagay ng mundo. Binibigay ng Diyos. Tama ba? Mabuti ang Diyos eh. Pero kung hindi ibigay ng Diyos ang pinakamahalagang regalo niya, buhay na walang hanggan, walang silbi ang lahat mong hiningi. Amen ba, mga kapatid, no? Which is, nangyayari lang na ang tao ay magkakaroon lang ng eternal life kung born again siya. So mga kapatid, no, wag lang nating hingin ang bahay sa Diyos. Wag lang tayo humingi ng kotse. Wag lang tayo humingi ng pera. O kaya magandang buhay sa lupa. Alam niyo yung dapat hingin natin? Makinig kayo. Ano? Buhay na walang hanggan. Kapatid, no? Eternal life ang mahalaga. Di ba? So mga kapatid, kung ang tao ay nagpasasa sa mundo ng kasarapan, pero ang kanyang kaluluwa naman ay pupunta sa impyerno, baliwala. So may mga sekta ganito sinasabi nila, wala pong impyerno, Pastor. Darating pa lang. Well, saan ka pupunta kung hindi ka born again pag namatay ka? Di doon din. Di ba, no?
pastor ng impyerno, mabuti ang Diyos, hindi siya pwedeng magdala ng mga impyerno o ng mga kaluluwa ng tao sa impyerno. Ang Diyos ay pag-ibig. Well, mga kapatid, totoong ang Diyos, nais siya ng maligtas ang tao. Pero sino ba nagdadala ng kanyang buhay sa impyerno? Hindi naman ang Diyos. Tama ba? Yung sarili naman natin. Mga kapatid, no? Yung sarili nating kasalanan ang nagdadala sa atin sa hell. Hindi ang Diyos. Diba? Ang Diyos mabuti. Ayaw nga niya mapahamak tayo, no? Pero tao ang nag-decide sa kanyang sarili kung saan siya pupunta. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos na, Panginoon, bakit naman sa impyerno? Yung asawa ko na sa impyerno, yung anak ko, bakit naman nandun? Well, sabi ng Diyos, hindi ko ginusto yun. Sila may gusto nun, no? So, ano ba gusto ng Diyos sa atin? Kaligtasan, no? Tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, ang paraan ng Diyos to be born again. So, sa gabing ito naman, manatili tayo sa Word of God. Amen po ba, no? Sana po, marami pa tayong oras, araw at mga linggo na magkakasama para mapakinggan pa natin ang sinasabi ng Word of God. Amen po ba? So makinig tayo lagi mga kapatid, ha? So manalangin tayo. Let us pray. Hallelujah. Praise God. At salamat po sa Diyos sa mga naka-online po, no? Sa gabi nito. Dakilang Ama, maraming tao umaasa sa kanilang relihiyon para maligtas. Maraming tao umaasa sa kanilang mabubuting gawa na tinatawag nilang moralidad para maligtas. Wala namang kami inaapakang tao, palagay ko sa langit kami pupunta. Ama, ang lahat ng ito ay kasinungalingan lamang dahil ang puso ng tao ay marumi. Kami mga makasalanan na nangangailangan ng pagbabago sa loob. Kung iniisip namin na may mabuti kaming puso para mapunta sa langit, sa sarili naming lakas, ito'y pawang kasinungalingan. Ama, itinuro niyo sa amin na kailangan ang tao'y ma-born again. Kailangan ang tao'y maipanganak na muli upang siya'y mapunta sa inyong kaharian. Kaya Ama, nawa sa gabing ito, baguhin niyo kami. Ma-born again kami sa inyong salita. Ang mga kapatid na wala pang katiyakan ng kaligtasan, Ama, inyo pong ilagay ang binhi ng inyong salita sa kanilang mga puso. Ilagay niyo po ang Panginoong Hesus sa aming kalooban. Ama, nawa sa gabing ito, matuto kami mag-repent, magsisi sa lahat ng aming kasalanan. Matuto kami magsisi sa lahat ng mali ng aming mga puso. Turuan niyo kami na mag-rely sa inyong biyaya, na kayo lang ang pwedeng magbago sa amin. Ama, baguhin niyo kami from the inside out. Baguhin niyo ang aming mga puso. Maglagay kayo ng bagong diwa sa aming kalooban. Ang aming mga puso, Ama, gawin niyong bago. Dahil walang ibang paraan para maligtas, kundi ang mabago, maging born again. Pagpalain niyo po ang gabing ito. Pagpalain niyo ang mga kapatid namin. Salamat, Ama, sa mga kapatid na nakahabol. Salamat po sa mga kapatid na nakapakinig ng inyong salita. Salamat, Ama, sa tahanan ito, ng tito ng ding, ng tita, na bukas. Salamat na kahit ang iba po namin kapatid ay mayroong ding commitment sa ibang church, pero nandito sila dahil sila ay aming mga kapatid din at naniniwala sila na ang inyong salita ang magbibigay lamang ng pagiging born again. Ama, salamat na dito rin si ate. Salamat po nakasama na namin si ate. At i-bless niyo po ang kanyang family. Salamat na bukas ang kanyang puso sa inyong salita. Ganon din, Ama, salamat din po na patuloy niyong ginagamit ang aming mga kapatid sa De La Costa para ang salita po ninyo ay marinig pa ng maraming kaluluwa na sinisik ang katotohanan at nangangailangan ng pagbabago. Ama, tulad ng panalangin ni tita kanina, yung isang kamag-anak po ng aming kapatid, Ama, nangangailangan ng healing. Father God, naniniwala kami sa inyong habag na pwedeng magbigay ng transformation sa isang kaluluwa. Ama, sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, tulungan niyo ang buhay ng batang ito na pinagpipray namin. Tulungan niyo siya. Kahabagan niyo, Ama. Muli po, ngayong gabi, Ama,
i-bless niyo po ang inyong salita na binitawan ng Holy Spirit. Sumaamin ang inyong gabay. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin, sorry po, nandito ka natin. Ayan. Sa pagkakaloob po natin ay let us, binanggit ni Tita Mahal yung, ay, Tatay ni Edwin. ganun ba? Sige po. Ano pala Tita, no? Okay po. Anong pangalan? Julius. Tatay Julius. Tatay ni Edwin. Praise God. So mga kapatid, at sa pagkakaloob natin, awitin natin ang Seek Ye First, the Kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Let us pray mga kapatid. Father, we are thankful sa mga kapatid na nag-offer ng kanilang mga tithes, offerings. I-bless niyo po ang mga kapatid na nagsusumika po na makapagkaloob. Dahil lahat ng bagay ay blessing niyo sa amin. At meron kayong part sa mga blessings na ito dahil kayo po ang nagturo sa amin na maging giver, na maging kaming giver sa mga mabubuting bagay, sa inyong pangalan, sa ministry, sa mga mabubuting gawa. Kaya, nawa Father God, continue na gamitin niyo ang aming mga kamay, ang aming mga puso to give. Dahil the more we give, the more we receive. I-bless niyo po ang mga nagpala ng kanilang mga kamay, ng kanilang mga puso sa gabing ito. Nawa Ama, bumalik ng marami pang biyaya na walang kalalagyan, mga blessings na hindi namin kayang bilangin. Pagkaloob niyo po sa aming mga kapatid, mga tapat sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Makakatayo na tayo mga kapatid sa pagtatalaga. Muli manalangin tayo. Dakilang Ama, tinatalaga namin ang mga kapatid namin ngayong gabi. Muli, tulad din po kanina, alam niyo po yung aming ipinag-pray, yung tatay po ni Enrico, nangangailangan ng grace mula sa inyo. Father God, magbigay kayo ng revelation sa Kanya. In Jesus' mighty name. Ama, ang mga kapatid namin, patatagin niyo ang kanilang mga buhay. Lalo tigit ang kanilang pananampalataya. Salamat po ngayong gabi. Nagsama-sama kami to pray at kami umawit at nakinig kami ng inyong salita. Palaguin niyo po ang inyong salita sa amin, Ama. Tulungan niyo ang mga kapatid na sa kanilang pamumuhay sa mundo, gawin nilang ipaging tapat nila ang kanilang mga puso sa inyo. Ito ang aming panalangin, palaguin niyo po sila sa biyaya. Sa Diyos na sa atin ay nagmamahal, ibinigay ang kanyang buktong na anak para sa ating kaligtasan. Itaas natin ang kanyang pangalan, ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, naway handa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Amen, Amen, at Amen. 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 God bless po. Magbatihan tayo mga kapatid. God bless you. God bless po sa ating lahat. Kay God